Paano ka nga ba bilang kandidato makakakuha ng boto ng iglesia? Kasi sa totoo lang, kahit paano ay magkakaroon ka na ng advantage sa kalaban mo kung sakali. Biruin mo yon, hindi pa nagsisimula ang botohan ay may tiyak ka ng boto, ilan man yon. Ramdam na ramdam yan, lalo na sa local level, barangay, municipal at provincial. Bakit? Unity vote. Sumusunod ang kapatiran sa napagpasyahang iboto nila. Kaya napakalaki ng chance mo pag ibinoto kanila. Lalo na at dikitan, dikdikan ang labanan, sabi nga. Huwag na nating pag-usapan yung ayaw sumunod sa miyembro. Peking miyembro yun eh. Kahit sa ang samahan naman ay may traidor talaga, di po ba? Sa panahon ni Jesus, lalabindalawa ang apostol, may Judas pa na lumitaw. Ilang milyon na ba ang miyembro ng INC ngayon? Hindi dyan mawawala ng Judas. Mag-research kayo. Karamihan ng nanunungkulan ngayon sa lugar nyo ay ibinoto ng iglesia. Karamihan, hindi lahat syempre. Nasa 70 to 80% o mahigit pa. Meron akong alam na bayan dyan sa Rizal, yung mayor, vice at mga konsehal ay boto lahat ng INC na sweep 100%. Iyak yung hindi na iboto. Sayang daw. Sana raw next time ay makasama na siya sa iboboto. Ganyan ang nagagawa ng boto ng iglesia. Pero itong kapatiran gustong linawin ni Kadam yan, na bumoboto sila hindi para manalo o papanalunin ang sinumang kandidato, kundi para sa iglesia at sa doktrina ng pagkakaisa. Paano nga, halimbawa ako, kakandidato ako sa pagka-mayor, paano ko makukuha ang boto ng iglesia? Paano ko sila maaakit na ako ang iboto? Ano ang gagawin ko? Sino ang kakausapin ko? Dapat ba ay mayaman ako? Dapat ba ay mag-INC muna ako? O kaya ay kausapin ko ang mga leader nila sa teritoryo ko at i-pressure sila na ako ang iboto? I-blackmail ba? Sus Maria. Paano nga ba? Di ko alam. Sorry mga boss. Pero since yan ang content natin ngayon, ay kinausap ko si Kadamian. Closed door meeting kami. Heart to heart. At ang tanong na yan, ang inurirat ko sa kanya. Bakit si Kadamian? Botanteng iglesia yun eh. Very loyal sa iglesia. Mawala na raw lahat sa kanya, wag lang ang iglesia. Kaya sure ako na ang pusong iglesia ang sagot niya sa mga tanong ko. Hinugot niya sa pinakamalalim na parte ng kanyang pagkatao at pagiging kaanib sa iglesia ang mga sagot niya. At syempre, tinimbang-timbang ko na rin sa sukatan ng mga naoobserbahan ko sa galawan ng iba pang tunay na miyembro, yung mga kapatiran din ni Kadamian. Yung tunay na miyembro uulitin ko lang po, hindi yung mga peking kaanib. Nag-role playing kami. Kunwari ay kandidato ako sa pagka-mayor ng bayan ng Elephantiasis. Saan man yun, Sus Maria. At si Kadamian naman ang iglesia. Gusto kong marinig sa kanya ang mga unang lalabas sa bibig niya na sagot sa mga tanong ko. Kasi yung mga yun ang totoong nasa puso niya Unedited, sabi nga. Paano ko po makukuha ang basbas na boto ng iglesia sa darating na halalan? Una, kaibigan ka ba ng iglesia? Ibig sabihin ay hindi ka kaaway ng iglesia at ng mga kaanib nito sa lugar mo. Wala kang history ng anumang galawan o kilos na mapaminsala sa kapakanan ng iglesia. Nererespeto mo ang paniniwala at doktrina nito. Hindi ka nagsasalita ng anumang masama at kasinungalingan laban sa INC. Sa pamamagitan ng pamumuno mo ay tahimik ang pagrerelihiyon ng bawat isang mamamayan, hindi lang ng INC. Payapa, pinakamahalaga yan sa INC. Yung makapaglingkod at nagagawa ng walang hadlang ang mga obligasyon bilang mga INC. Kapag ba nag-invite ang INC sa anumang gathering ay sumasama ka o tigas ng tanggi mo at kung ano-anong negatibo ang sinasabi mo. Kapag ba kailangan ng permit kasi gagamit ng public place ang INC para sa activity, ay binibigyan mo at willing ka ba o ginigipit o gigipitin mo ang kapatiran. Pangalawa, mahal mo ba ang bansa at bayan natin at naipakikita mo ito sa pamamagitan ng malasakit sa tao, sa kapaligiran, sa environment at kapakanan ng mga mamamayan?
Hindi mo masisikmura na ipagkanulo ang bayan natin sa mapagkamkam na mga dayuhan. Tandaan mo na mga mamamayan mo rin ang kapatiran. Mahalaga sa iglesia na mapangalagaan ang kanilang kapakanang panlipunan. Pangatlo, hindi ka ba lilikha o mangunguna sa paglikha ng mga batas? Kung senador o kongresman, halimbawa, ang tinatakbo mo, o ordinansa sa mga bayan-bayan, na labag sa doktrinang itinataguyod ng INC. Ilang halimbawa, diborsyo, abortion, same-sex marriage, death penalty at mga katulad nito nasisira sa pamilya, kalusugan at buhay ng mga tao. Pinopromote mo ba ang mapayapang pagresolba sa anumang societal issues and concerns? O may history ng violence ang pamumuno mo? Ayaw ng iglesia ng kandidatong ganyan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig.